Ang aking gagawin ngayon ay magtubiroy, steam magtubiro kung master ka na. Ang kasama ko sa hanap buhay ay si Dominic, dating tubiroy hanggang ngayon ay tubiroy pa rin. Una kong sinalpak dito ay drainage sa tubig galing sa laboratory at dalawang floor drain sa CR. Ang drainage sa tubig at sewer line ay magkahiwalay. Ang tubig ay diretso sa kanal, ang sewer line ay diretso sa Poso Negro kung lalaki. May abang na para sa laboratory, ang taas mula sa tiles ay 50 cm. May abang na rin para sa strainer sa ilalim ng lababo. Naglagay naman ako ng isa pang abang sa floor drain para sa shower. Dapat alam ng tubiroy kung ano ang sukat ng tiles na ilagay sa CR para may tama ang floor drain sa corner o dugtungan ng tiles. Ang dinugtong ko naman na tubo ay connection para sa kabilang CR. Tapos ko nang gawin ang drainage sa tubig. Sunod ko naman ang sewer line, yung abang para sa water closet o anidoro. Mula sa wall kung wala pang tiles ay 32 cm sentro ang tubo. Sanitary pipe installation, tapos na. Wow! Water line installation, yun naman po ang aking isusunod. Gamit ang PPR pipe at PPR fittings. Nagmagic pa magsuot ng gloves ang tubiroy. Sa madaling salita, may na-assemble na akong PPR pipe para hindi na magluwat ng mahabang panahon dahil may lakad pa ang ibang nanonood. Naglagay ako ng abang para sa water closet. Pagka nakaharap tayo sa wall ay laging kaliwa ito. Ang sukat naman mula doon sa floor tiles ay 15 cm. Mula naman doon sa sentro ng tubo sa anidoro ay 25 to 30 cm. Ang nilagay ko namang abang para sa lababo, gumawa naman ako ng DIY PPR plug para hindi masimintuhan ang thread ng elbow. Natapos ko na pong i-assemble ang cold water supply. Ang sunod naman ay hot water supply na may control ng gate valve sa loob ng CR. Hot and cold, dalawang tubo na magkakaiba ng gagampanan ng tungkulin. Tao. Water line installation, hot and cold, tapos na. Wow! Ito na po ang 304 stainless hot and cold faucet. Kailangan ko munang alisin ang rubber gasket upang hindi ito mawala. Kakabit ko na rin ang nipple para sa actual installation. Bago po natin ikakabit ang ganitong hot and cold faucet ay dapat may tiles na ang CR. Ang sukat ko naman dito mula sa flooring ng tiles ay 1 meter. Ang PPR pipe ay may PPR cutter. Ang ating pagkakabit ng elbow with thread dapat hindi ito tabingi, nakapantay sa tiles. Pagkatapos nating barahan ito at siguradong pantay na sa tiles ay atin itong ilak ng pako. Ang 304 hot and cold faucet, ginamit ko na po siya sa actual installation upang makasiguro po ako na naka-align ito. Kailangan po ito nakalibel ng vertical, horizontal, pagkatapos ay ating simintuhan. Nasayang naman po ang kulang 3 minuto sa inyong panunood. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Salamat po sa Diyos.